Gusto ng mga kaanak ng nasawing sa 44 na ituloy ang investigasyon ng Kamara kaugnay sa engkwentro sa Mamasapano. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Natapos na ang investigasyon ng Senado. Ang Kamara itinigil na rin ang sariling pagsisiyasat. Habang ang report ng Board of Inquiry at MILF, hinihintay na lang na maisa publiko. Nakipag-ugnayan pa nga ang DOJ sa MILF kaugnay nito. We are almost complete. Hopefully by next week, we can already come up with our reports. They will course it through the international monitoring team para i-refer din sa GPH panel. Sana mabigyan din ang DOJ. Pero ang ilang naulila ng SA 44, kahit pa inip nang malaman ang katotohanan, nais daw na ituloy pa rin ng Kamara ang pagdinig. Gusto po namin clearer pa po yung magiging result ng investigation. They already killed the SA 44 and then now they started to kill the case. Ayaw namin na manahimik na lang. Kabilang sa mga nais nilang masagot, ang tunay na nalalaman at responsibilidad ni Pangulong Aquino. Tila kulang pa raw ang pag-ako ng Pangulo bilang mismong Commander-in-Chief. Ang una niya pong sinabi sa media, wala po siyang alam. Pero later on, as we converse, sinabi niya na nag-lie sa kanya sina Peñas. Nagpakita siya ng cellphone niya na around 7 o'clock, may extraction na nangyayari. And then nagsabi, walang coordination, pero nakipag-coordinate sa kanya. Naisumite na ni Peña sa Board of Inquiry ang lahat ng kanyang ipinadala at natanggap na text message kaugnay sa Oplan Exodus. Nasaktan daw si Peña sa pahayag ng Pangulo na pinaniwala umano siya ng dating hepe ng SAF na maayos ang Oplan Exodus. Paliwanag sa akin, binola niya ako. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. At wala akong balak na ma-fool me twice. Sino ba si General Peñas para itong ganito kalaking operasyon ay solohin niya ang desisyon? Ito'y alam ng kanyang superior, although suspendido, pero siyang namamahala. At the President was briefed of this mission. Kaya di lang daw dapat kay Peñas isisi ang madugong kinahantungan ng Oplan Exodus. Bakit hindi man lang nabanggit ng ating Pangulo kung ano ang naging role ni General Purisima at saka kung ano ang liability ni General Purisima? Sinegundahan siya ng ilang naulila ng SA 44. Ngayon, isisi niya si Piñas. Bakit hindi ba kasama dyan si Purisima? Presidente po siya eh. Imposible pong hindi niya alam yung mga bagay-bagay. Hindi rin naman siguro maglalakas ng loob sina Peñas kung wala ring utos sa taas. Tama. Maybe there's someone behind him. Kasama nila ang ilan sa 74 na kongresista na humiling kay House Speaker Sonny Belmonte na mag-imbestigang muli. Sabi naman ni House Majority Leader Boyet Gonzales, di raw nila maipapangakong magkakaroon uli ng pagdinig. Intayin muna yung report ng BOI, and he said a while ago that he was promised that he will be given a copy by Thursday. If we are not satisfied, then nothing prevents the House of Representatives through the two committees concerned na mag-imbestiga. Sinisikap ang makuha ng GMA News ang panig ni Purisima. Dati namang sinabi ng Pangulo na kaya si Purisima ang kausap ay dahil siya rin ang nag-brief ukol sa operasyon bago pa masuspende ng Ombudsman. Hindi naman pangunahing layunin yung pagbubunton ng sisi kanino man. Yung accountability issue naman dito, tutukuyin na yan ng BOI. Kung meron bang lapses sa operations, no? At ng Senado naman in the aspect of possible remedial legislation. Sa kabila naman ng sisihan ng AFP at PNP, kasunod ng engkwentro sa Mamasapano, patuloy umanong nagtitiwala si Pangulong Aquino sa mga pulis at sundalo. Nakikita ko ang matibay na samahan ng AFP at PNP na bubuo sa aking security detail at iba pang unit sa inyong grupo. Tingnan ninyo ang PSG. Tingnan ninyo ang dedikasyon ng mga sundalo at pulis na nag-aambagan upang makamit natin ang ating inaasam-asam bilang isang bansa. Victoria Tulad, GMA News.